Ganito ka pa rin ba gumawa ng project or documentation? My project final, my project final promax, my project super extraordinary final. Kung ganyan ka pa rin, tapusin mo tong video para sa konting kaalaman. Mayroon tayong tinatawag na Git kung saan ginagamit ito mostly ng mga developers, software developers, game developers, and many more. Meron itong local at online repository na sikat dahil sa feature nitong version control. Ano nga ba ang birth control? Huy, anong birth control? Ay, version control. Halimbawa, kahapon meron akong save version sa folder name my project. Ang file name ay documentation. Ngayong araw ay inedit ko ito at maraming naidagdag. Sa kasamaang palad, lahat ng dinagdag ko ngayong araw ay hindi pala angkop sa dapat na resulta. Usually, ang ginagawa natin ay Ctrl Z, Ctrl Z, hanggang bumalik sa naaalala nating itsura. Paano kung yung file, once closed, usually hindi gumagana ang Ctrl Z? How messy, di ba? Paano nga ba ako makakadali sa ganitong buhay? Nakakainis ang ganitong buhay. Ngayon, salamat sa Git. Kaya na nating balikan ang eksaktong itsura ng file natin without compromising the latest copy. Anong ibig sabihin nito? Let's visualize it in action. Yung installation nito ay nasa dulo ng video. Pag hindi mo ito itinapos, hindi ka nasisikatan ng araw. Let me show first what the environment looks like. Sa isang folder named My Project, gagawa ako ng isang Word file. I will name it as documentation. Ngayon, lalagyan ko siya ng introduction about the subject. Okay, let's save this file. Ngayon, inside the folder, hit right-click and select Git Bash. Type git init to initialize and store the metadata and object database of your project. Never ever delete this folder or edit no matter what. Wag. Next is we need to check the status. Kung kayo pa ba, wala kayong label. Using the command git status, ginagamit ito para malaman natin kung meron bang new file created or modified pero hindi added sa ating repository or metadata. At this time, meron tayong untracked file. Meaning, nandyan siya sa folder pero hindi pa nakasave sa mismong repository ni Git. Ngayon, i-add natin siya sa repository using git add. Mayroon itong dalawang paraan para i-add. Una, pwedeng specific file name including your file extension like docs, .text, .pdf, etc. Pangalawa, pwede ring i-add lahat ng untracked files gamit ang git add and period, meaning git add all. This time, add muna natin siya gamit yung unang method, which is yung git add and then type the file name. Git add and then do not forget to enclose it using double quote. So, git add, double quote, documentation.docs enclosed with double quote. Pwede rin ang single quote, pero let's practice the double quote. Sumunod ka muna kung ayaw mong huminto edad mo. Double quote muna. Pag single kasi malungkot. Oo nga pala. Case sensitive ito. Ibig sabihin, kung ano ang exact spelling, yun dapat ang ilagay mo. Kuha mo. After that, next command natin ay git commit followed by -m, meaning mag-iwan tayo ng message. Para saan ito? Para ilagay natin kung ano ang most significant changes ang ginawa mo dyan sa version na yan. Halimbawa ng commit natin ay git commit -m, double quote ulit, introduction of the project ang ilalagay natin and enclosed with double quote. Hit enter. Ayan, since meron na tayong first version, i-open ko ulit itong file pero this time lalagyan ko siya ng images which gives additional details inside this documentation file. Okay, then save the file and open again the Git. Just follow the first process. Check natin Git status. This time gagamitin natin yung git add, meaning i-add natin lahat ng untracked files. Git add dot, hit enter. Then, commit na natin. Git commit -m, double quote, added 2 new images, enclosed with double quote, hit enter. Check natin status using git status. Ayan, nothing to commit, meaning updated lahat ng files. Ngayon, dahil itong version na merong 2 images ay mali pala, paano natin babalikan yung version na wala pa yung images? Balik tayo sa git bash. Type in git log. So, ito yung mga meron tayo. Meron tayong tinatawag na commit hash. Yan ang nagsisilbing key para mabalikan natin yung eksaktong version na gusto nating balikan. Pero may mga taong kapag iniwan na tayo, hindi na tayo babalikan. Kung makikita nyo, yung head ay nakaturo sa main. Yung main, yung pangalan ng latest version. Gamit ang git checkout ay dadalhin natin yung head sa introduction of the project version. Okay, copy natin yung commit hash ng introduction of the project. After copying, we need to use the command git checkout, then followed with the commit hash we need to retrieve. So, may detached head na message.
Sinasabi lang yan na yung nakikita nating version ay history. Let's git log ulit para makita natin kung saan na nakatutok yung head. Yung head ay nandyan na lang sa version ng introduction of the project. Let's open the project kung bumalik talaga sa dati. Oh, see? Ayan na yung version na kung saan na-retrieve natin without compromising the latest copy. Ngayon, paano tayo ngayon babalik sa latest version natin? Simple lang, git checkout natin. Ngayon, ang pangalan ng latest natin ay main. So, git checkout main. Hit enter. Yung main na yan ay pangalan lang yan ng branch na ginamit natin. You can use anything. Ang practice before ay master. So ngayon, paano nga ba i-install ang local git sa iyong PC or laptop? Just follow this step. Ang sunod na tatalakayin natin ay ang GitHub repository including 2 or more collaborators. Sana makatulong ito sa iyong future project at lessen natin ang pag-copy-paste every time meron tayong semi-final copy of our project. Hanggang sa muli, paalam!